Ayan na, umami na rin si Naoya Inoue kung sakaling matalo siya sa sinuman sa tatlong mga kalaban na nakapila sa kanya. Inoue, umamin kaagad na game over na para sa kanyang karera. Ramon Cardenas, pinagandaan na pala si Inoue sa mahabang panahon. Cardenas, hindi magpapatalo. Dito po galing mga kakwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na. Mga kakwento, bago ang lahat ay belated happy birthday kay Naoya Inoue dahil ang birthday niya ay April 10 at siya ay 32 anyos na. May makulay na record sa professional boxing, walang talo, nakaukit pa sa kasaysayan sa Japan at sa buong mundo sa boxing. Isang kangahanga ang narating ni Inoue dahil sino nga ba ang mag-aakala na ganito ang mararating ni Inoue na kung ating titingnan sa kanyang amateur record ay medyo hindi nakaka-impress kung ikukumpara mo yan sa kanyang pro career. Kaya sino nga ba ang mag-aakala na mula sa ganitong kartada sa amateur na 14 wins, 5 losses at may 5 knockouts ay bigla na lang naging ganito sa pro boxing na walang talo at marami pang mga knockouts ang naitala. Sa amateur mga kwento ay may kalaban pa siya na 2 beses na tinalo si Inoue at yan ay si Yusbeni Viesha. Sa ulitin mga kwento, happy birthday monster ng Japan. Wish namin ay mabenta lahat ng tickets ng laban mo sa Amerika dahil balita ko, wala nang balita na may bumibili pa. Sa kabilang banda naman mga kwento yaba, umami na si Inoue sa kanyang interview mula sa YouTube channel na Oricon ng pagpapalit-palit ng kalaban ay hindi naging madali sa kanya at sa ngayon mga kwento ay wala pa talaga siyang ideya kung paano nga ba itong si Cardenas lumaban dahil hindi pa niya napanood ang mga video sa mga nakarang laban ni Cardenas. Pero may nagsabi na sa kanya na itong si Cardenas ay merong magandang bitaw ng mga jabs kaya sanang lahat ay isang matinding bakbakan ang matutungayan sa Amerika. Pero ayon kay Inoue, mas maganda kung sa Japan ang laban dahil mas mapapalapit siya sa mga supporters at dahil ibang lugar na ang kanyang lalabanan ay sinimulan na niya ang mas lalong intense physical training pati na rin sa mental na aspeto dahil sa Las Vegas na kasi ang venue ng laban kaya dapat daw mentally strong daw si Inoue sa laban. Pero dahil napagpasya na ang tatlong nakapilang kalaban na sina Jonto Nakatani, Morjon Akmadali at Nick Paul sa featherweight division para kay Inoue ay talagang nagbibigay sa kanya ng pressure ito. Pero ang pressure na ito mga kwento ay nakakatulong sa kanya para mas lalo pa siyang maghanda. Pero sinabi naman ni Inoue na kung matalo siya sa sinuman sa mga boksingerong binanggit ay tapos na para kay Inoue ang kanyang karera. Naku naman, tutuwanin kaya kaagad na kung matalo lang na isang beses ay magretiro na siya. Mga kakwento, hindi magpapatalo si Cardenas kay Inoue sa paparating na laban nila. Inamin niya na matagal na niyang pinaghandaan itong si Naoya. Minsan lang ang world title fight na dumating sa kanya at undisputed world title fight pa. Kaya sobrang handa na siyang kalabanin ang pinaka-the best version ni Naoya. Ikaw kakwento, ano ang prediction mo sa paparating na laban? Team America ka ba o di kaya Team Japan? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong ni May Padayaw, kay kakwentong Jonathan Nellis, kay kakwentong Schumacher, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, lang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.